Good morning, Kayanggaw! Welcome sa Miss Car Horror Stories! Bago po kami magsimula, meron lang akong simpleng tanong para sa inyong lahat. At i-comment nyo po dyan sa comment section yung sagot nyo. Ang tanong namin ay, paano nyo po nakilala yung inyong mga partner or yung inyong mga kabiyak sa buhay? Naitanong ko po yan dahil ang kwentong aswang po natin ngayon ay kwento ni Gabo. At kwento daw to kung paano niya nakilala ang kanyang napangasawa. Nakilala niya daw yon sa isang mapanganib na sitwasyon at naging mortal pa silang magkaaway. At dumating pa sa point na halos magpatayan daw sila. At ang susubaybayan natin ngayon kung paano nauwi sa pag-iibigan nila yung matinding galit nila sa isa't isa. Pero bago natin simulan niya ang Kayanggaw, shoutout pala sa Kayanggaw na nakasalubong namin habang nag-grocery kami. Si Kayanggaw na Si Ma'am Jocelyn. Hello po, shoutout po sa inyo and thank you po sa pagsubaybay lagi sa ating mga kwento. Grabe, Claire, no? Nakakagulat tsaka nakakatuwa. Kasi dati audio drama lang tayo. Kasi kumbaga, hindi naman tayo sanay na may nakakakilala sa atin. Tapos, pero ngayon, maganda rin pala yung nakakamit tayo ng mga Kayanggaw. At nakakatuwa talaga. Shoutout po sa inyo, ma'am, and patuloy lang po sa pakikinig. Thank you po. Kaya naman, Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan ng kwentong aswang ni Gabo. Ay, Diyos ko, anak. Napakataas ng lagnat mo. Tsaka, ano ba naman ito? Napakalamig ng mga talampakan mo. Arman, dalian mo nga dyan. Yung pinapakuha ko, nasa na ba yun? Oo na. Ito na nga eh. Kaso hindi ko lang makita, Luchi. Wala naman dito sa maliit na tokador eh. Hindi, hanapin mo doon sa kabila. Hanapin mo sa tabi nung... Ay, basta hanapin mo kahit saan dyan. Nanginginig na to anak natin, oh. Hindi ko na alam ang gagawin. Bilisan mo na lang, Arman. Oo na. Saglit lang naman. Bakit pa kasi ngayon nawalan ng kuryente? Sus Mariosep naman. Oh, eto na. Nakita ko na. Oo, eto na. Ibahid mo na sa kanya. Akin na. Ay, Diyos ko naman, anak. Arman, ano ba naman to? Talaga napakatindi ng panginginig niya. Oo nga eh. Tsaka itong mga palad niya, pati talampakan, nangingitim. Ano ba nangyari sa batang yan? Kalahating araw lang siyang naglaro doon sa malapit sa kakahuyan. Masigla pa yung pagbalik dito nung tanghalian eh. Pero pagkatapos naming mananghalian, ayun, nagsuka siya ng nagsuka. Natulog siya ng hapon eh. Abay, alas 7 na, hindi pa rin bumabangon. At nung hinipo ko, ayan na. Napakainit ng katawan at ang taas ng lagnat. Pero napakalamig ng mga talampakan at palad niya. Teka nga, hawakan mo siya at itaas mo nga yung damit niya sa likuran. Sige. Ayan o. Diyos ko, sumuka si Gabo. Ay, Diyos ko, Arman. Pero bakit ganyan yung suka niya? Ano ba yan? Hindi ko rin alam, Luchi. Nangingitim yung suka, oh. Ano ba naman kinain yan? Kinisang ang palaya lang naman ang ulam namin dito nung tanghalian eh. Tapos kumain siya ng saging pagkatapos. Pero bakit naman ganyan? Hey, Luchi, lalabas lang ako, ha? Pupuntahan ko si Kaduroy sa kabilang barangay. Ano? Bakit naman si Kadoroy? Yung albularyo, bakit yun? Luchi, alam ko nararamdaman mo rin. Hindi normal yung nangyayari sa anak natin. Ay, Diyos ko naman, bakit nga ba nagkaganito? Sige. Kaso umuulan, Arman. Ang tatalim pa ng kidlat. Pero hindi naman natin pwedeng isa walang bahala itong lagay ni Gabo eh. Baka mapaano siya. Sige na, lalakad na ako. Ay, teka, saglit lang. Oh, itabi mo to. Huwag na huwag mo ilalayo to sa tabi mo, ha? Itak! Ay, oo, sige. Pero magdala ka rin ng... Tatlo ito. Dala ko yung isa. Siya na itong dalawa. At saka, Luchi, yung bawang tsaka asin, ha? Itabi mo sa'yo. At huwag na huwag mong aalisan ng tingin yung anak natin. Naintindihan mo? Oo, sige. Sige na, lalakad na ako. Tatawagin ko rin si Nana Lita, ha? At papupuntahin ko para may kasama kayo. Sige na. Sobrang panginginig ng katawan ko noon at halos manghina ako. Hindi ako makapagsalita dahil sa sakit ng katawan at ulo.
Pero dinig na dinig ko ang pag-aalala ni nanay at tatay. Sa gitna ng maladilubyong ulan ay lumabas si tatay para sunduin ang albularyo. Naiwan si nanay sa bahay. Balisa lalo na nang may maramdaman siyang kakaiba sa ilalim nito. Biglang tumila ang ulan at sa katahimikan ay may sumingit na mga tunog na hindi maipaliwanag. Ay, sa wakas, tumila rin ang ulan. Abay, nakakatakot ang lakas ng buhos kanina. Oo nga po, Nanalita. Pero napakatagal pa rin ni Arman. Itong lagnat ng anak ko ayaw talagang bumaba. Ano ba naman ho ito? Eto, Lucy, punasa mo pa siya. Hagurin mo mabuti yung katawan niya, ha? Teka, yung baso lagyan mo ng tubig at asin. Tapos ilapag mo rin sa may talampakan niya. Baso may tubig at asin? Sige ho. Teka lang ho, ha? Si Arman na kaya yun? Naku, hindi eh. Sa may bandang gilid nang gagaling. Hindi yun si Arman, Lucy. At huwag ka na susungaw dyan. Hindi asawa mo ang nasa labas. Hawakan mo na yung itak. Damputin mo rin yung bawang at asin. Diyos ko, Sus Mariosep naman. Talagang ngayon pa. Ano ba naman ho ito? Baka pwedeng hatakin natin papunta rito yung papag na hinihigaan ng anak mo. Igitna natin dahil masyado malapit sa bintana. Ay, sige ho. Teka lang ho, ako na kaya ko naman yan. Ayan. Pwede na ho siguro dyan, ano? Nanalita, parang nasa ilalim na yata ng bahay yun. Oo, Lucy. Nasa ilalim nga. Pero huwag ka matatakot, ha? Maupo ka lang dyan at magmasid ka. Ay, napakatagal naman kasi ni Arman. Ano ba naman yan? Yung mga manok ko doon. Yung mga manok ni Arman. Hayaan mo na muna yung mga manok. Huwag mo muna siyang pansinin. Kumalma ka lang dyan, ha? Basta't narito tayo sa loob. Basta't magkakasama lang tayo. Walang mangyayari sa atin. Abay, napakalaking ano na. Malaking baboy yun. Diyos ko, Nana. Baboy pa ba yun? Sobrang laki naman na ata ng tunog. Wag. Ayoko. Wag. Diyos ko, anak. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Tumitindi, Lucy. Mukhang narito na nga siya. At kung sino man na may kagagawa ng nangyayari sa anak mo, siya rin ang nasa ilalim ng bahay. Sinasabi ko na nga ba? Subukan lang niya lumapit dito. Hindi ko siya uurungan. Kahit sino pa siya, huwag niya lalapitan ng anak ko. Ayun na, nasa ilalim na talaga siya. Diyos ko, yung mga manok. Sino yung pinahihirapan niya doon? Naku, kawawa naman yung mga manok. Pero wala tayong magagawa, Lucy. Mas mabuti na sila ang pagdiskitahan kasi naman. Hoy! Please, ikaw, umalis ka dyan! Kapag hindi ka umalis, bababayin talaga kita dyan! Ako mismo makakaharap mo, kaya umalis ka na dyan! Hayaan mo na lang muna yun! Mas mabuti na yung mga manok ang pagpiestahan niya kaysa naman... Parang nawala yata, ano? Biglang tumahimik, Nana. Pero sigurado ko nandiyan pa yan. Baka talaga napatay na niya yung mga manok kaya tumahimik. Ay, teka, ano yun? Yung sahig, Nana, yung sahig! Nana! Naku, Diyos ko, yung baboy! Nakatayo na siya! Nakahawak dito sa sahig at inaabot tayo dito, Diyos ko! Sinasabi ko sa'yo, huwag naman mo susubukan lapitan ng anak ko! Sige, lumapit ka! Hindi mo magagawa yung gusto mo! Nay, wag. Ayoko. Hindi na, ayoko na, Nay. Yung anak mo, Lucy! Tabihan mo yung bata, sige na! Dama naming lahat ang malakas na paggalaw ng sahig na kahoy. Talagang nakakapit na roon ang hayop na nasa ilalim. Hinihila at itinutulak-tulak nito ang mga tabla. Kaya parang nililindol ang buong kubo. Pero si nanay, hindi rin basta-basta magpapatalo. Naku, Sus Mariosep, mabangis talaga ang isang to tayo talaga tayong tigilan. O sige, kung ayaw mo umalis dito, tikman mo to kasi nagbawang na to. Mukhang tinamaan mo na konti. Pero mabilis din siya nakaiwas. Tiyabuhan natin kung saan siya tatapat. Sige na. Naku, Diyos ko, lalo pa yata nagalit. Hindi magalit siya. Mas matindi ang galit ko sa kanya. Ayaw mo talagang umalas, ha? Ayan! Halika dito, ano?
Diyos ko, nakaiwas na naman siya, Lucy. Talagang hindi uurungan nila lang na yan. Ang problema dito, baka tuluyan naman bumigay ang sahig ng bahay. Ayoko na. Ayoko na, hindi. Huwag. Anak, kumalma ka. Nandito si nanay. Hindi kita pababayaan. Hoy, ikaw! Ano ba? Tigilan mo kami dahil hindi ka makakalapit sa batang to! Ay, Diyos ko! Limundag yung hayop, Lucy! Inuntog niya ng ulo yung sahig! Ay, Diyos ko! Hindi ganun katibay ang kubo para kayanin yung kanyang pagyanig! Hoy! Walang yakang asoka! Umalis ka yan! Alis! Ay, Diyos ko, si Arman! Dumating na si Arman! At mukhang may mga kasama nga siya. Ay, Diyos ko! Mag-ingat lang sana sila! Muli nga yumanig ang sahig ng kubo. Pagkatapos ay biglang may nagtatakbo sa paligid ng bahay. Kasabay ng sunod-sunod na huni ng malaking baboy. Narinig ko rin si tatay na nagsisisigaw. Galit na galit at waring may tinutugis. Maya-maya pa, naglapasan na rin ng iba pang kalalakihan at palayo ng palayo sa bahay ang habulan. Pero hindi rin naman nagtagal yon. Yung damuho na yun, walang yun ah. Diyos ko, Arman! Teka, maupo ka muna dyan, ha? Uminom ka ng tubig. Grabe yung pawis mo. At saka ano yung nasa braso mo? Bakit may dugo ka? Ito, uminom ka muna, ha? Ano ba yung nangyari sa braso mo? Gamutin natin yan. Wala to. Sumabit lang ako, ewan ko kung saan. Tunugis namin yun hanggang sa kakawiyan eh. Baka sumabit lang yung braso ko sa isa sa mga sanga ng kahoy doon. Akala ko naman kung napano ka na. Ano ba talaga nangyari, Arman? Mukhang hindi nyo naabutan yun, ha? Oo nga, Nanalita eh. Masusukol na sana namin. Napalibutan na nga namin eh. Nakapasok na yung baboy sa pinakadulo. Kaso bigla naman kami nakakita na isang tao na nasa tuktok ng puno. Tapos tumalon pababa tapos sumakbo palayo. Abay, napakabilis. Susundan pa nga sana namin pero sinabi ng kapitan na huwag na. Masyado na daw malalim yung bahagi ng yun na ang gubat. Tama rin naman si Kapitan. Delikado talaga ron. Matagal nang walang nangangahas pumasok sa pinakaloob ng gubat na yon. At mabuti na rin na umatras na lang kayo. Naku, pero kailangan pa rin gamutin yung sugat mo. Teka nga, Arman, akin na nga yung braso mo. Ay, oo nga pala. Yung sinundo mo, si Kaduroy ba yun? Bakit hindi mo siya kasama? Eto na nga eh. Napakahaba na nilakad ko. Sumuong pa ako sa malakas na ulan. Terrible talaga. Bago yan, ipainom mo muna kaagad kay Gabutong nasa loob ng maliit na botelyang to. Yan yung biling ng anak ni Kaduroy eh. O siya, sige. Akin na. Pero nasaan nga si Kaduroy? Ano nangyari sa kanya? Hello, Chi. Nanalita. Si Kaduroy patay na eh. Anong sabi mo? Patay na? Kahapon lang ng umaga, napadaan pa yun dito sa atin na. Siya pa yung humilot sa dalawa kong apo. Pero nabanggit nga niyang may tinutugis siyang nilalang. May gumagala raw at namimerwisyo sa kanila. Tapos dito raw sa lugar natin napadpad. Hindi kaya... Naku, Arman. Yun na nga po, Nanalita. Lumabas daw si Kaduroy kagabi at mag-uumaga na lang bumalik. Pero bago magtanghalian, nagsuka na daw ng nagsuka eh. Nangingitim daw yung suka niya na parang nabubulok na dugo. Uminom lang daw siya ng gamot at nagpausok na halamang gamot niya. Kaso, lumala daw yung lagay niya eh. Hanggang sa nahiga na lang siya. Tapos pagsapit ng hapon, ayun, nalagutan na daw ng hininga. Sus Mariosep naman. Ano kaya talaga nangyari sa kanya? Eto na. Ayos na ipainom ko na kay Gabo. Yung nilalang na tinutugis niya. Malamang yun din ang may kagagawa na pagkamatay niya. Yun nga din yung palagay ng pamilya niya eh. Pero hindi pa dun natapos. Yung bangkay daw ni Kaduroy, bumaho kaagad kahit kamamatay pa lang. Nagkatas kaagad daw yung katawan niya na parang mabilis daw nalulusaw yung laman loob niya. Kaya kinaumagahan, sinunog kaagad nila yung bangkay ni Kaduroy. Sinunog? Bakit naman nila gagawin yun sa bangkay ng matanda? Malamang ngayon ang habilin mismo ni Kaduroy. Ganun nga yung sinabi ng anak niya sa akin. Mahigpit daw na bilin ng kanilang ama na kapag bigla siyang pumanaw,
Tapos meron napansin sila kakaiba sa kanyang katawan. Sabi, sunugin ka agad yon. Kasama ang kanyang mga libro at kagamitan. Diyos ko, Arman. Nakakatakot naman yan. Nangingilabot nga ako habang kinakwento sa akin ng anak niya eh. Eh, nga pala, ano ba yung gumagambala sa mga manok kanina dito sa ilalim? Parang malaking baboy. Pero hindi lang basta baboy yun eh. Sobrang laki at napakabangis. Eh, oo nga. Hindi lang basta baboy yung nakita namin eh. Eh sana sinabuhin niyo ng bawang tsaka asin. Ganun na nga ang ginawa ng asawa mo. Kaso talagang matibay at mabangis ang nilalang na yun. Buisit na yan. Napatagal kasi ako eh. Eh, ano ba talaga nangyari? Ayos lang ba kayo dito? Sige po, anong lagay niya? Nagkagulo nga muna yung mga manok sa silong. Tapos bigla silang tumahimik. Pagkatapos, yung huni na ng malaking baboy yung narinig namin. Tapos maya-maya parang inuuntog at tinutulak na niya yung sahig. Grabe nga yung pagyanig dito, Arman. Akala ko bibigay yung buong kubo. Eh di malamang patay na yung mga manok natin na nasa ilalim. Eh pero di na mahalaga yun. Mabuti na lang at hindi bumigay yung kubo natin. Eh ano bang dinatnan mo talaga sa labas? Hindi ko po talaga alam, Nana Lita. Napakadilim po kasi. Pero mula sa malayo, parang baboy po yung nakita ko na itim na itim. Nagtaka ako dahil napakalaki. Nung sigawan ko, napakabilis namang gumalaw. Nakalabas ka agad ng silong. Wala pa namang baboy na ganun kaliksi. Kaya po hinabol namin. Pero kahit ang dami namin nagsisitakbo doon, hindi man lang namin naabutan yon, nakatakas pa rin. At ang pinagtataka namin, bigla na lang kaming nakakita ng tao. Ay nako, ewan ko. Naging usap-usapan nga sa barangay ang tila baboy na namataan sa ilalim ng bahay namin. Pero hindi lang pala kami ang napuntahan nito. Ilang linggo bago yon, may kaparehong nilalang nang nakikita sa ilalim ng iba't ibang bahay. At parang yun talaga ang pinupuntirya nito. Lalong naperwisyo ang mga pamilyang may alagang hayop. Gaya namin at hindi nga biro ang naging pinsala. Etong saging ha, anak. 3 kainin mo. Pati itong nilagang itlog 5 raw ang kailangan mo kainin sa buong maghapon, ha? Oh, 5 itlog po? Eh, grabe naman po yan, Nay. Baka dumami na yung itlog ko niyan. Baka pati noo ko tubuan ng itlog, ha? Ay nako, buko lang tutubo sa ulo mo kapag hindi ka tumigil sa kakasagot. Napaka-ano mo talaga? Puro kalukuhan yung sinasabi mo sa akin. Eh sige na, kumain ka na dyan, ha? Basta ubusin mo lahat ng inilapag ko dyan at mamaya magpa-araw ka doon sa labas. Hanggang 10:00 lang. Huwag kang papasok dito ng... O sige, Nay. Eh, pupunta muna ako kila Pikoy, ha? Tapos pupuntahan ko rin sila Makmak. Tapos maliligo din kami dun sa ilog. Hoy! Ano yan? Bakit bigla ka na namang maglalayas? Abay kagagaling mo lang sa sakit, ha? Nay naman, di po ba sabi niyo magpa-araw ako? Eh, di yun lang yung gagawin ko. Ang sabi ko, magpa-araw ka hanggang 10:00. Hindi ko naman sinabing gumala ka ng maghapon. Hanggang 10:00 lang dahil kailangan mo ng tamang sikat ng araw para lumakas ulit yung katawan mo. Ayaw niyo po nun, Nay. Kapag maghapon ako nasa labas, di mas mabilis lalakas yung katawan ko. Ay, ano ba yan? Bakit napakarami nakahain dyan para kay Gabo? Abay, Luche, ano ba balak mong gawin sa anak mo? Itay, sabi ni nanay, bibitahin na daw po ako mamaya kaya papakainin daw ako na napakarami. Aray ko! Tay, si nanay kinutusan ako. Aba, kapag ako'y kumutos sa'yo, 5 pa yung abutin mo, no? Itong anak mo talaga, Arman, napaka-piloso po na eh. Yan ang napupulot niya sa kakalayas niya. Hoy! Pati ka mo kumakain yan. Nagkalmusal ka na. Ay, nagugutom ako, Luche. Ano ba? Saka kailangan ko rin palakasin yung katawan ko, no? Ay, naku, Arman. Isa lang. Para sa anak mo yan eh. Kumain ka na kanina, di ba? Bundat na bundat ka na nga eh. Bundat na bundat. Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Pero kung makapangalabit ka naman kagabi sa... Ay, Arman, ano ba? Puro ka kalukuhan. Ay, nako, ewan ko talaga dito sa nanay mo, Gabo. Siya yung tanungin mo kung bakit siya ganyan. Hoy! Teka, Luchi, kusilyo yan. Ano ba? Baka maitulak ka ng kapwa ba? Baka madapa ka sa akin tapos maitutok mo yan. Ano ba? Lumayas
Lumayas ka na nga dito, Arman. At sinasabi ng tagtagan mo nga yung pagkain ng anak mo. At saka, bago ka nga lumayas. Ano ba yung nangyari sa mga manok natin? Oo nga po, Nay. Grabe yung itsura ng mga manok natin eh. Para po silang kinatay. Wala na. Inilibing ko na lang. Wala na tayong mapapakinabangan sa mga yun eh. Baka malason pa tayo kapag kinain natin. At saka pati pala yung mga manok nila Ka Joey. Nalintikan din. Narinig daw ni Ka Joey na nagkagulo yung mga manok nila sa ilalim ng bahay nila. Nung bumaba daw siya, may malaking baboy daw na kumukuyog sa mga manok. Mabilis daw tumakbo palayo yung baboy. Tapos 4 na manok yung nawala. Tapos yung mga naiwan, sugatan tapos namatay din di nagtagal. Sabi pa nga ni Purong pati daw yung mga manok sa ibang barangay. Ganun din yung sinapit do 1 buwan. Kala daw nila may magnanakaw na ganun yung ginawa eh. Pero may namataan din daw sila na parang napakalaking baboy. Ganun po? May baboy po ba nangunguha tsaka kumakain ng manok? Ay, naku, Gabo. Sabi na kumain ka na lang ng kumain dyan eh. Pero Arman, talaga bang baboy lang yun? Yan nga din yung pinag-uusapan namin. Pare-parehas yung nakita namin eh. Masyadong malaki yung baboy na yon. At saka napansin ko nakatayo siya. Tapos sabi ni Dindo, nakakita din daw siya ng ganun baboy. Doon daw sa pinsan niya, pinasok din daw yung ilalim ng bahay eh. Madilim daw pero naaninag ni Dindo yung mukha ng baboy. Yung mismo mukha daw, para mukha daw ng tao. Asus! Si Dindo ba? Umagat gabi lasing yun eh. Mahirap paniwalaan yung mga sinasabi nun. Malaking baboy po na parang tao. Hoy Gabo, di ba't sabi ng nanay mo, kain ka lang na kain? Pero pahingi pa nga ako na isang itlog anak. Aray! Ano ba? Napakabilis mo naman, Luce. Ay sabi na kasing tantanan mo yung pagkain ng anak mo. Pasimple ka pa eh. Nay, yung malaking baboy na parang may mukha ng tao. May nakita kaming ganun dun malapit sa poso nila Hakim eh. Nagtatago pa nga yun sa mga puno eh. Lalapitan sana namin pero napaatras po kami. Kasi nung sumungaw po yun, mukha po talaga ng tao yung nakita namin pero pula po yung mga mata. Tapos nahimatay na po si Kim. Pati po si Moma yung maliit niyang kapatid. Bigla rin pong hinimatay. Si Kim at si Momay? Yung mga anak ni Linda? Ay naku, oo nga pala. Nakasabay ko si Linda kaninang umaga. Yung bunso daw niyang si Momay, patay na raw. Ano? Namatay? Ano nangyari doon? Batang-bata pa yun, masigla. Napakadaldal kahit uutal-utal. Ano nangyari doon? Si Momay po? Namatay yung kapatid ni Kim? Teka, Gabo. Ano ba yung nakita ninyo? Yung baboy ba? Sigurado po ako. Malinaw yung sikat ng araw nun eh. Kahit medyo natatakpan ng mga halaman, kitang-kita po talaga namin yung itsura. Parang mukha po talagang tao pero kakaiba eh. Arman, yung pagkakasakit kaya nitong si Gabo at saka yung pagkamatay ng bunso ni Linda. Hindi kaya... Oo, posible. Yan ang problema. Wala na si Kadoray para makapagpaliwanag ng mga nangyayari dito eh. Ay, naku Diyos ko. Itong si Gabo mabuti na lang talaga't naagapan. Paano na lang kung hindi tayo nabigyan ng gamot ng anak ni Kadoroy? Pero yung bunso ni Linda, kawawa naman. Pagkalipas nga ng 3 buwan ay bigla na lamang hindi na nakita ang sinasabing malaking baboy na may mukha raw ng tao. Nawala na rin ang mga pag-atake sa mga alagang hayop sa ilalim ng mga bahay. Oh, yung mahabang itak kunin mo. Sa akin yan. Tapos itong isa sa'yo naman. Ingatan mo yung paghawak niya na. Tapos isuot mo yung salakot. Tay, ayos na ba itong suot ko? Ito lang po kasi yung damit ko na may mahabang manggas eh. Ay, napakainit naman. Oh, ano yan Arman? Bakit nakamahabang manggas yung anak mo? Saan kayo pupunta? Kagagaling lang niya sa sakit. Teka lang naman. Para ka namang Luchi. Akin na nga muna yung mga pinamili mo. Bigat naman ito. Isasama ko lang naman yung anak mo. Mangangahoy ako. Bakit naman kailangan mo pa siyang isama? Doon kayo sa kakahuyan, di ba? Ay mamaya niyan. Kasama naman niya ako. Saka malaki na yan Kailangan na niyang masanay. Pag wala na ako, paano kayo dito? Sino yung kukuha ng kahoy na panggatong? Kaya dapat matuto sa Luchi.
Para kapag wala na ako, siya na yung bahala sa'yo. Eh ano, Gabo, tara na. Ay, naku, ewan ko sa inyong mag-ama. Sige na nga. Hoy, Arman, ikaw ha? Aba, bakit naman may paghalik ka pa? Kahit nanlilimahid ka pa, masarap ko pa rin halikan. Hello? si nanay namula. Ay, napakaano mo talaga, Arman Puro kakalukuhan. Mamaya itong anak mo. Ito naman, nagpapaalam lang. Gabo, tara na. Loche, mauna na kami ha. Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang pakiramdam ko noon. Sa tingin at kilos ni tatay kay nanay. Mga ngahoy lang naman kami pero para bang nagpapaalam siya. Na tila pupunta siya sa napakalayong lugar. 17 pa lang ako noon kaya binaliwala ko lang yon. Nagtungo nga kami ni tatay sa kakahuyan. At dahil basang-basa ang mga puno mula sa nagdaang ulan, napilitan kaming pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat para humanap kami ng mga tuyong kahoy. Hanggang sa napadpad nga kami sa gitna, kung saan mas malawak ang lupang malalakaran at mas matataas ang mga puno. Grabe. Tataas ng mga puno dito, tay, no? Tsaka, parang medyo nakakatakot dito, tay. Ano? Ano nakakatakot? Ang presko nga dito eh. Ang lalaki ng mga puno, tsaka ng mga ugat tignan mo. Wala lang po, tay. Parang mas madilim kasi dito eh. Saka doon sa likod ng mga puno sa mga gilid na malalaking ugat. Parang may bigla po lalabas eh. Parang may nagtatago. Ikaw naman. Ngayon lang kasi tayo nakarating dito. Wala yan. Saka ano naman lalabas dyan? Matatakot yun sa mga dala natin itak, no? Ano yan? Tay, doon po, parang may nagtatago oh. Abay, baboyran mo yata yan ha. Kung mahuli natin yan, pwede natin gawing tanghalian yan. Naku, masarap yan. Tay, nakatingin po sa atin oh. Ano naman? Wala yan. Kita mong patago-tago lang eh. Kaya alam mo, Gabo, huwag kang masyadong matatakutin. Sa buhay hindi pwedeng lagi kang nagpapatakot. Kahit matakot ka, magpatuloy ka lang. Lumaban ka kahit natatakot ka. Ganun lang yun. Lumaban kahit takot po? Ganon? Oo, ganun lang yun. Ang tunay na matapang lumalaban kahit natatakot. Hindi yung sinasabing wala siyang kinatatakutan. Walang taong hindi nakakaramdam ng takot. Sige na. Puro takot na lang ng takot. Simulan na natin para makauwi ka na kaagad. Ano? Ako lang uuwi? Tay, yari ka niya kay nanay. Yun ba yung sinabi ko? Nagkamali lang ako. Pero Gabo, yung nanay mo kahit bungangera yun at lagi kang kinukutusan, alagaan mo siya ha? Tumango lang ako sa mga sinabi ni tatay. Naiiba kasi ang dating sa akin o baka naiilang lang ako. Dahil nga parang napaka-corny. Nagsimula na kaming magsibak ng kahoy. Halos 1 oras na kaming nagtatrabaho nang may dumating na isang lalaki. At mukhang magsisibak din siya ng kahoy. Tay, parang may makakasabay pa tayo oh. Ayun oh. Oo nga, pero nag-iisa lang yan. Kaso, parang wala naman yata ang dala siyang sako. Tay, may sinasabi po yata. Parang sumisenyas oh. Ayun oh. Ha? Ano na? Inaalok yata tayo ng pagkain. Walastik na yan, hindi pa nga nagsisimula merienda na kagad. Pero ano, Gabo, tara, makimerienda tayo. Siya naman yung nag-aalok Hindi namin natanggihan ni tatay ang alok ng lalaking yon. Nakimerienda nga kami. Pero nakakapagtakang si tatay lang ang nagsasalita. Habang patango-tango lamang ang lalaki. Hindi rin ito inalis ang salakot o sombrero kaya halos hindi namin maaninag ang mukha niya. Napansin ko rin hindi rin siya gaano kumakain. Puro abot lang siya ng pagkain sa amin. At abot-abot nga yung pasasalamat namin ni tatay matapos namin kumain. Pero hindi pa rin siya nagsasalita at puro senyas lang ang ginawa. Tay, weirdo ng mama, no? Hindi man lang natin narinig nagsalita. Parang ayaw pa niyang iharap sa atin yung mukha niya, no? Tay? Tay? Uy, tay! Wala anak.
Para nahilo lang ako. Pasensya na ha. Saka parang nalalambot yung katawan ko eh. Basta, teka lang ha. Magpahinga muna tayo. Ako po muna magpapatuloy ng pagsisibak, Tay. Pahinga muna kayo. Eto po, inom muna kayo ng tubig. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagpumilit na si tatay na umuwi. Napansin kong namumutla siya at parang lumalamlam ang mga mata. Mabagal na rin ang kanyang pagkilos na para bang tuluyan ng nawawala ng lakas ang katawan niya. Naglalakad na kami pero hindi kami makalabas-labas sa bahaging yon ng gubat. Paulit-ulit lang kaming bumabalik sa parehong lugar. Hanggang sa may namataan kami na talagang nagpaatras sa aming dalawa. Tay, bakit ganyan? Bakit ganyan yung itsura nila, Tay? Huwag mo na tignan, Gabo. Huwag mo na sila tignan. Dalawang lalaki ang nakabaluktot at nakasiksik sa pagitan ng malalaking ugat ng puno. Pareho silang walang buhay, pero hindi lamang basta nalagutan ng hining ang dalawa. Kalunos-lunos ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Warak ang kanilang mga leeg, hindi katulad ng sugat mula sa isang matalim na sandata. Para bang may mabangis na nilalang na lumapas sa kanilang mga leeg hanggang halos maputol ang kanilang mga ulo. Dapat sana'y kumaripas kami ni tatay, pero hindi kami makagalaw dahil sa takot. Hanggang sa hinila na niya ako palayo, iniwan namin ang lahat ng kahoy na pinutol namin. Gusto na lamang naming makalabas, pero may mas malaking problema pa. Tay, bilisan nyo. Kailangan natin makalabas dito. Hoy, Tay, ano ba? Bakit mo ba ang bagal nyo? Gabo, sige na. Ikaw na lang yung lumabas dito. Tumakbo ka na. Pero eto, dalhin mo to itak ko. Pero hindi pwede yun, Tay. Parehas tayo lalabas dito. Ano, bubuhati ko na lang po kayo. Ha? Tay! Tay, ano po nangyari? Hindi ko alam, Gabo, pero parang hindi ko na kaya. Nahihilo ko tsaka nalalambot yung katawan ko. Ikaw na naman tumuloy, anak. Umuwi ka na. Tumakbo ka at umuwi ka sa nanay mo. Sige na. Hindi nga po pwede, Tay. Halika na! Bubuhati na lang po kita! Ano yun? Sino yan? Diyos ko. Sige na, Gabo. Umalis ka na. Tumakbo na lang. Iwan mo na ako. Gabo. Ayun na. Umalis ka na. Dalihan mo na. Hindi pwede, Tay. Hindi kita iwan dito. Sino yan? Huwag kang magtago, oy! Subukan mo lumapit. Sige! Lalabas kami ng gubat na to at hindi mo kami mapipigilan! Tay, may baboy. Sobrang laki. Napakalaking baboy yan, Tay. Anak, hindi lang yan basta baboy. Tumakbo ka na. Tumakas ka. Isipin mo yung nanay mo. Hindi siya pwede maiwan mag-isa. Hindi, Tay. Parehas tayo lalabas dito. Hoy! Ikaw! Lumabas ka! Padaanin mo kami! Alis kami! Ayun na siya! Sige! Lapit na! Aray! Sakit! Gaba! Hindi! Gaba! Sa laki nga ng baboy na yon ay hindi ko inakalang ganun ito kabilis. Hindi ko naiwasan ang pagsugod nito. Malayo ang itinapon ng katawan ko sa isang malakas na damba. Bagsak na bagsak ako sa lupa. Ramdam ko ang mga nabaling tadyang at ang dugong tumutulo mula sa mukha ko. Narinig kong muling papasugod ang baboy, pero kasabay nun ang malakas na sigaw ni tatay. Isang mahaba at nakakapangilabot na sigaw. Kasabay ng mabangis na angil ng dambuhalang nilalang na yon. Pinilit kong bumangon at nang makatingala ako ay nakita kong nakadaga ng malaking baboy kay tatay habang nilalapa nito ang kanyang leeg. Bumaha na ng dugo sa lupa. Pinilit kong gumalaw at sumugod sa nilalang. Pero nang humarap ito sa akin, nagtaka ako dahil tila bigla itong umatras. Walang iya ka! Pinatay mo yung tatay ko! Umanda ka sa akin! Umanda ka! Ano yun? Nakarinig ako ng iba pang huni ng baboy mula sa likuran ko. Kasabay nun ay muling sumugod ang nilalang na nasa harapan ko. At sa pagkakataong yon, malinaw kong nakita ang mukha nito. Halos mukha ng tao at nandilisik ang mapupulang mga mata. Pumikit na lamang ako. Narinig ko ulit ang iba pang huni mula sa aking likuran.
Pero dahil sa matinding pinsala sa katawan ko, tuluyan akong nawala ng ulirat. Nay? Anong nangyari, Nay? Gabo, anak! Gabo, salamat naman at nagising ka rin. Nandito si nanay, ha? Nandito lang ako. Ang sakit po ng katawan ko, Nay. Oo, anak. Si nanay ang bahala sa'yo, ha? Nandito lang ako. Nay, si tatay. Nasa po si tatay, Nay? Gabo, anak. Ang tatay mo. Wala na ang tatay mo. Wala na siya, Gabo. Iniwan na niya tayo. Tayo na lang dalawa ngayon, anak. Wala na ang tatay mo. Wala na si Arman. Ang pag-atake nga ng mabangis na nilalang ang naging dahilan ng pagkamatay ni tatay. Halos mapugot ang ulo niya dahil warak ang dibdib at leeg niya. Dahil nga sa sinapit ng kanyang katawan, agad din siyang inilibing. Ang bigla ang paghalik niya kay tatay bago kami umalis, pati yung huli niyang paglingon bago kami lumabas ng pinto. Pamamaalam na pala niya yon. Yun na pala ang huling pagkakataong makakausap. Mahahawakan at makakapiling siya ng aking ina. 10 taon naman ang lumipas habang nangangaso ako sa gubat. Patay ka ngayong baboy, ramo ka. Yari ka sa patibong ko. Yan. Nadali din kita. Ano? Hayop kang baboy, ramo ka. Napakarami mo na siguro inatake. Napakarami mo na biniktima. Ngayon, ikaw naman ang todas. Sige! Mula nga nang mawala si tatay ay ako na ang naging haligi ng aming tahanan. Nag-aral ako habang nagtatrabaho. Lahat ng dating ginagawa ni tatay sa bahay, ako na ang umako. Nagpakadalubhasa rin ako sa isang bagay, ang pangangaso. Pero hindi lamang basta pangangaso ang pinagsanayan ko. Dahil ang may atraso sa akin, ang pumatay sa aking ama. Hindi lamang basta mabangis na hayop sa kagubatan. Nay, tara na po. Kain na po tayo. Mamaya na po yan. Nakahain na po. Ano ba, Gabo? Nasa akin ba yung kaldero? Huwag mo na akong istorbohin dito. Nay, lalamig po kasi yung sabaw ng karne. Tsaka mas masarap tong inihaw kapag bagong luto, oh. Ano ba, Gabo? Mahirap ba intindihin na nanahi ako dito? Kumain ka na nga dyan at huwag mo na akong intayin. Kahit nga si nanay na dating napakalambing at maalalahanin ay bigla na lang nagbago. Lagi nang mainit ang ulo, tahimik at hindi na ako matingnan. Kahit anong kayod ko sa iba't ibang trabaho at kahit paano ko siya alagaan, nanatili siyang malamig sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Mas lalo pang gumulo ang samahan namin nang magkaroon siya ng bisyo at naging mabigat ang buhay sa bahay. Peste ka, perwisyo ka talaga! Napakakapal ng mukha mo para sitahin ako! Bakit? Nay, tama na yun, Nay. Tama na po. Pupuntahan na naman tayo ng mga kapitbahay. Nay, huwag naman po kayo magwala. Pati si Kapitan mamaya, baka nandito na naman yun, Nay. Nay, tama na po yan, Nay. Nay, ano ba kayo? Oh, hindi mabuti puntahan tayo! Hindi naman ikaw ang nagbibigay ng pambili ng alak ko ah! Kaya huwag na huwag ka makikialam dito! Walang iya kang hayop ka! Ah! Nay, ano po ba? Tumigil na po kayo. Pagod na po ako sa inyo eh. Ano po ba kasalanan ko? Ano ba talaga problema niyo sa akin? Talaga? Tinatanong mo kung ano kasalanan mo? Kung ano problema ko? Ang kapal naman ang mukha mo magtanong! Pwes isasampal ka sa mukha mo para matauhan ka! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Arman! Nawala sa akin si Arman dahil sa'yo! Nagdurusa ako ngayon! Nag-iisa ako ngayon dahil sa kagagawan mo! Bakit ba kasi hindi ka nalang ibinigay ng tatay mo sa tunay mong ina? O ayan! Ano? Narinig mo na rin ngayon! Ano? Nay, opo, alam ko naman po yan eh. Na hindi niyo ako tunay na anak. Pero anak pa rin po ako ni tatay. Tsaka, Nay, sinubukan ko po talaga. Pinagtanggol ko po si tatay. Sinubukan ko po siya iligtas sa... Wala kang ang silbi! Inutil ka't mahina ka! Kaya hindi mo nagawa yun! Kaya namatay si Arman!
Bakit ba kasi napakahina mo? Bakit ba kasi ikaw pa ang iniwan sa akin? Nay, hindi ko rin po alam, Nay. Tinatanong ko rin po yan sa sarili ko kung bakit po ako mahina. Eh di sana pinagtanggol ko po si tatay noon. Tapos naligtas ko po siya. Eh di sana siya po yung buhay ngayon. Nay, hindi lang naman ikaw yun nawala. Oo, hindi lang ako nawalan. Pero bakit ako ang nagdurusa? Dahil lang dahilan kung bakit namatay si Arman. Nandito't kasama ko't naiwan sa akin. Alam mo ikaw, bakit ba hindi ka na lang lumayas dito? Total inutil ka naman, di ba? Magkasama ka na lang nagkaya mo ring inutil. Paano hindi na ako yung ginugulo mo dito? Lumayas ka! Lumayas ka dito! Salot ka! Perwisyo! Ayokong iwan ang babaeng kinagisnan kong ina. Pero kung ako mismo ang nagdudulot ng pasakit sa buhay niya, mas mabuting ilayo ko na lamang ang sarili ko. Mula noon kung saan-saan ako nakitira, sa mga kaibigan, sa mga pinagtatrabahuhan ko, at sa kahit sinong handang magpatuloy sa akin. Nang dumating nga ako sa puntong halos isa na akong palaboy, lalo naman akong napalapit sa isang bagay na patuloy na humihila sa akin para magpatuloy. Hoy, Gabo! Napakaburara mo naman. Eh, paano kung mahiwa yung mga bata dito na nagtatakbuhan sa labas? Oh, ito pala yung kutsilyo ko eh. Saan mo ito nakuha, Jingay? Kanina ko pa hinahanap eh. Eh, di dyan sa gilid ng bahay. Malamang nahulog mo na naman pagkatapos mo mag-ensayo doon sa may ilog. Salamat, Jingay ah. Eh, siguro sa pagod ko, hindi ko na napansin yan. At nga pala, ito na yung upa ko. 3 buwan akong kulang, di ba? Ayan oh. Kasama na dyan pati yung para sa ngayong buwan ah. Ay, aba, ang dami mong pera. Grabe. At saka nga pala, hindi ba't nagtatrabaho ka pala kay Mang Kabo? Buti nahuli mo yung nakapatay sa kapatid ni Kabo. Ang dami na nilang tumugis dun eh. Pero kung hindi nagkasakit, tuluyan naman namatay. Oo, siguro mas siniwerte lang ako kaysa sa kanila. Pero nahirapan din ako sa aswang na yun ah. 2 buwan ko rin hinahanap yun. 3 probinsya yung pinuntahan ko. Pero nang makalaban ko sa kuweba, napatay ko din naman. Tiga mo to, Jingay. Ay, grabe naman yan. Sugat ba ng tao yan? Nakanganga pa rin Kabo. Eh parang hindi nang gumagaling. Eh teka nga, pati yung mga dati mong sugat, ano ba yan? Wala na, hindi na rin gumagaling. Lahat ng sugat na natatamo ko, hindi na nagsara. Ibig sabihin, matinding aswang talaga yung nakalaban ko. At alam kong hindi lang sugat yung problema mo. Eh kahit hindi mo sabihin sa akin, halos hindi na nakakakita yung kanong mata mo, oh. Tama ka. Nagsisimula na rin lumabo tong kabila ko. Kita mo na, Gabo. Sa kakahabol mo sa mga aswang na yan, unti-unti ka na namamatay. Eh, ang masama, bago ka mamatay, mukhang pinahirapan ka pa ng husto yung katawan mo, oh. Tingnan mo, Gabo. Eh baka naman panahon na para itigil mo yan. Ba't naman ako titigil? Hindi ko pa nga nahanap yung pumatay sa tatay ko eh. Ipapagamot ko nila siguro itong mga sugat ko. Sus! 7 albularyo na yung tumingin sa'yo, no? Kung saan lupalop ka ng dumayo. Pero isa lang yung sinabi nila. Ni hindi na raw gagaling yan, di ba? Mahina daw kasi yung dugo mo. Kaya napakadaling malasyo ng mga aswang na nakakalaban mo. Eh basta, titigil lang ako kapag naipaghiganti ko na yung tatay ko. Malapit na yun. Nararamdaman ko na. Ay nako, Gabo. Hey, alin kaya yung mas malapit? Ang hinahanap mong paghigante o yung kamatayan mo? Eh bilang kaibigan mo, may pakialam ako sa'yo, no? Kaya sana lang ha, patuloy ka pang protektahan ng Diyos sa mga pinagagawa mo. Sa lahat ng pinsalang natamo ko, ang pinakamahirap ay ang patuloy na paglabo ng aking mga mata. Paano ko matutugis ang pinaghihigantihan ko kung halos hindi ko na siya makita? Pero hindi ako sumuko. 3 ulit ko ang bigat ng pagsasanay upang patalasin ang iba ko pang pandama. At dahil doon, lalo akong napalapit sa nilalang na matagal ko nang hinahanap. Ay, Diyos ko, ano yan? Muntot ba yan? Eh, Diyos ko naman, Gabo, ba't mo naman inuwi yan dito? Hoy, huwag kang maingay. Eh, paano naman ako hindi mag-iingay? Eh, Diyos ko na lang talaga. Eh, paano mo ba nakuha yan? Eh, kagabi, doon sa kabilang baryo,
May inabol ako napakalaking baboy ramo eh. Sumabit yun sa hinanda kong patibong, pero nakatakas pa rin. Ito nga oh, naputol ko yung buntot niya. Eh Diyos ko ka naman, ano ba yan? Nag-uwi ka talaga ng buntot na aswang dito? Dito sa mismong compound natin? Eh naku, baka mamaya ano yan ha? Hindi tayo susundan nun. Takot lang nun no. At bago niya pa ako masundan, ako na mismo ipupunta sa kanya. Gamit tong buntot na to, makikita ko siya. Ay, Diyos ko naman Gabo, nangingilabot ako sa mga ginagawa mo eh. Sa tulong nga ng kakaibang paraan ng pagtatawas na natutunan ko ay nagamit ko ang naputol na buntot upang matukoy ang kinaroroonan ng nilalang. Nakarating ako sa isang baryong hindi naman kalayuan sa amin. Matagal nang abandonado ang lugar at halos nilamon na ng kagubatan dahil wala nang ang taong naninirahan doon. Sa gitna ng gubat, nagtayo ako ng isang maliit na kubo na ginawa kong base. Sa maghapon doon ako nagpapahinga at pagsapit ng gabi, lumalabas ako upang rumonda sa kagubatan. Pero hindi naging madali ang paglilibot ko sa lugar na yon. Ano ba naman to? Galing na ako dito. Ibang klase talaga tong gubat na to. Napakalawak pero kapag nililibot ko, parang napakaliit lang eh. Paulit-ulit na lang ako bumabalik sa parehas na lugar. Teka, may tao ah. Teka nga. Napakadali kong mapagod sa paglalakad dahil sa mga sugat kong hindi na gumagaling. Bukod pa roon talagang napakahiwaga ng gubat na yon. Sa dami ng kagubatang napasok ko, yon ang pinaka nakapagtataka. May sarili akong paraan upang tandaan ang mga pasikot-sikot. Pero ang gubat na yon, tila nagbabago at gumagalaw ayon sa bawat hakbang ko. Naliligaw na ako nang bigla akong makakita ng hugis taong naglalakad sa dilim. At maya-maya pa, Nandito lang siya. Pero hindi man lang kumukulo yung langis ko. Paano ba to? Sige, magkakaalaman tayo. nagsaboy ako ng mga pinulbos na insekto habang bumibigkas ako ng dasal. Ginagamit yon upang lumitaw sa hangin ang amoy ng nagtatagong nilalang ng dilim, kung meron man. Pero wala akong masagap. Huminto ako sa tabi ng isang puno at nakiramdam. Biglang pumuhos ang ulan, kaya lalo akong nahirapang tukuyin ng anumang gumagalaw sa paligid. At dahil nga dehado na ako, nagpasya akong bumalik na lamang sa kubo. Hindi ko naman inakalang dun ko pa makakaharap ang nilalang na yon. Siya na yun. Nasa akin nga pala yung buntot niya. Kaya talagang sinusundan niya ako. Sige lang. Mabutit ikaw yung mismo yung lumapit sa akin. Teka. Sunod-sunod ang mga kaluskos at kakaibang huni ng baboy ramo sa labas. Nasa loob ako ng kubo at nakahanda ang lahat ng armas ko. Pero hindi muna ako lumabas. Hinintay kong sumabit ang nilalang sa mga patibong na inihanda ko. Pero hindi ko ito masiro, kaya ako na mismo ang lumabas. Sa ilalim nga ng liwanag ng bilog na buwan, muli kong nakaharap ang nilalang na kumitil sa buhay ng aking ama. Oh, sa wakas nakita rin tayo ulit. Umarap ka rin, no? Ano? Gusto mo ng buntot mo? Galit ka dahil naisaan kita? Kulang pa yon dahil ninakaw mo yung buhay ng tatay ko sa akin. Kaya walang halaki itong buntot mo. Yan. Sige, lumapit ka! Sa kabila ng napakalaking katawan nito ay napakabilis at napakaliksi ng baboy ramo. At tama ako, siya nga ang matagal ko nang hinahanap. Sa unang pagsugod nito nakaiwas ako, hindi gaya nung dati. Sa ikalawang pagsugod ay nadaplisan ko ito ng itak. Pero nasagi pa rin ako ng napakalakas nitong katawan. Nagpagulong-gulong ako sa lupa upang mabawasan ng lakas ng pagkakatama. Hindi na ako kasing hina ng dati. Hindi ako nasaktan. Sige na, sumugod ka. Hindi mo na ako kayang pigilan. Mula sa isang batang lampa at uuki na pinabayaan mo matay ang sariling ama. Wala naman ako nakikita pagbabago sa iyo ngayon. Kahawa-hawa ka pa rin. Ang sinapit ng tatay mo, siya rin pagtutusahan mo. Pagtatagbuhin ko kayong dalawa sa impyerno, doon kayo mag-iyakan dahil parehas kayo talunan. Madaldal ka rin pala. Sige, ipapalamo ko sa lahat ng pinagsasabi mo. Nakakapangiti
pangilabot ang lakas. Bigat at laki pati na rin ang bilis ng baboy ramong yon. Nang unti-unting lumitaw ang mukha nitong bahagyang tao, tila lumiit at pumayat ng konti ang katawan nito. Pero mas humaba at tumalim ang mga pangil na nakausli sa bibig. Sa sumunod na pagsugod, lalo itong bumilis at lumiksi. Nadapisan ng pangil nito ang aking bewang. Muntik na nga akong mahatak, pero agad akong lumundag at gumulong ako palayo. Masakit ba ang sugat mo sa kailan? Eh alam mo bata, napakasarap pala ng lasa ng dugo mo. Dugo na isang napakailan nila lang. Tapis lang yun pero napakasakit ha. Hoy! Huwag ka mayabang! Kapag akong bumanat, sisiguraduhin ko na hindi lang naples! Eto na ako! Yeah! Diretso ko ang sinugod ang nilalang, pero bigla akong huminto nang malapit na ako dito. Nalito ang halimaw kaya agad kong naibaon ng itak sa dibdib nito. Sinundan ko pa ng mga taga sa leeg, balikat at kaliwang hita. At dahil doon ay napaluhod ko ang nilalang, ulo na sana nito ang susunod kong pupuntiryahin nang bigla itong magsaboy ng napakaraming talulot ng sampagita. Kumalat sa paligid ang napakatamis at napakabangong halimuyak. Pero ang amoy na yon, tila unti-unting sumira sa takbo ng aking katawan. Ano yan? Sampagita lang naman yun ha. Pero bakit ganito? Nung ilo ko, nalalambot yung binti ko. Teka, nasa siya? Lagot, nawala sa paning ko. Napakabango, hindi ba? Pero mas mabango pa yan kapag inaluan natin ang amoy na sariwang dugo. Nasa ka? Hindi kita makita! Nasakmal ako! Hindi pwede to! Hindi kita bibitawan! Hindi! Nakabaon ng napakalalaking pangil ng nilalang sa aking likuran. Pero kahit mabilis nang nauubos ang lakas ko, iwinasiwas ko pa atras ang aking itak at tumama ito sa batok ng halimaw. Muli akong bumira at sa bewang naman ito na ibaon ng sandata. Sinundan ko pa sa leeg kaya tuluyan niya ako nabitawan. Nagsaboy ako ng mga buhanging dinasalan upang ikubli ang aking presensya. Pagkatapos ay gumapang at gumulong na ako palayo. Hindi ko na yata kakayanin. Pero hindi pwede. Kailangan ko makalayo dito. Dol! Oo, Dol, ayun! Naliligo na ako sa sarili kong dugo. Nanginginig na ang buong katawan ko. Pero nagawa ko pa rin makalayo. Hanggang sa makarating nga ako sa isang ilog. Lumublob ako sa mababaw na bahagi at uminom ng tubig upang kahit paano makabawi ako ng lakas. Napakarami kong nainom bago nga ako humilata sa mabatong pangpang doon. Paano ano kayang mangyayari sa akin? Pero hindi. Hindi pwede. Mabubuhay ako. Kailangan kong mabuhay. Buhay pa yung walang niyang pumatay sa tatay ko. Mabubuhay ako. Hindi ako bibigay dito. Paulit-ulit nga akong uminom ng tubig. Pinulot at kinain ko ang mga bungang nakakalat sa lupa. Pinilit kong manatiling buhay. Unti-unting kumalma ang katawan ko. Marahil dahil nga sa tubig na nainom ko. Sana mag-umaga na. Kailangan ko makabalik sa... doon sa kubo ko. Lagot, sino kaya yung papalapit? Bahagya pa lang ako nakakabawi ng hininga nang makarinig ako ng mga yabag. Dahan-dahan itong lumalapit sa aking direksyon. At nang pilitin kong maupo, may isang taong nakatayo na sa tabi ko. Sino ka? Teka, ikaw ba? Inabutan din kita! Tapos na yung paghihirap mo! Hindi ko malinaw na nakita ang mukha niya dahil sa dilim. Pero isang babae ang walang awang sumibat sa akin ng 2 beses. Napahilata na lamang ang manhid kong katawan. Sinipa niya pa ako
Dahilan upang tuluyan akong mahulog sa ilog. Habang unti-unti akong lumulubog, iisa lang ang nasa isip ko. Wala na, katapusan ko na. Pero marahil sinabi ng langit na hindi pa yon ang oras ko. Buhay ako. Pero paano nangyari? Pero hindi pa rin ako makagalaw. Nagkamalay na lang ako sa batuhan habang sinasayaran pa rin ang tubig. Himalang nabuhay ako sa dami at tindi ng mga tama ko. Nagtago muna ako at ginamot ang sarili at kumain ng kung ano-anong bunga mula sa mga puno. Makalipas nga ang 2 araw, bumalik ako sa kubo. Naghahanda na sana akong umalis mula sa gubat. Pero may dumating na hindi ko naman inaasahan. Ha? Uy! Meron na mamana sa akin. Muntik na ako dun. Muntik na naman ako. Teka, makuha nga itong palasong tumama sa dingding. Teka, may talulot na sa bagito sa palaso. Buisit, nandito siya. Hindi niya talaga ako tinitigilan. Kaso, dehado ako ngayon. Patuloy pa rin siya. Kapag tinamaan ako nito, iyari ako. May sunod-sunod ngang namamana sa akin habang nasa loob ako ng kubo. Dahil may mga talulot ng sampagita ang bawat palaso, agad kong naisip na muling sumalakay ang kalaban ko. Pinilit kong makalabas sa kubo pero paglabas ko doon, agad akong hinarang ng babaeng pumupuntirya sa akin. Buhay ka pa rin? Nagkamali pala ako ng akala sa'yo. Ikaw lang naman nag-isip na may hina ako eh. Pero hindi mo ako mapapatay. Pero ikaw papatay ko! Talaga sa lagay mong yan? Alam mong hindi na kita patatakasin. Sino ba nagsabi tatakas ako sa'yo? Naihagis niya yun. Ang bilis na. Ano ngayon? Napakarami mo kasalanan sa akin. Umanda ka! Biglang ako naman yung dehado dito. Pero hindi pwede to. Pahihirapan muna kita. Aray! Natamaan ako ng pala! Sa susunod na magkita tayo, iihawin na kita. Hindi ka rin naman makakaluwi sa lugar na to. Hoy! Bumalik ka dito! Bumalik ka! Aray! Sakit! Nasugatan ko ang babaeng yun pero tinamaan pa rin ako ng palaso sa hita. Napaluhod ako sa sakit, kaya naman nakatakas ang dugo ang babae. Ginamot ko muna ang sarili ko sa loob ng kubo, pero nagmamadali rin akong umalis. Habang pilit ako lumalabas sa gubat, may kakaiba akong napansin sa aking katawan, pati na rin sa paligid. Natisod pa ako. Pero teka, hindi lang ako basta natisod. Umiikot yung paligid ko. Nahilo ko. Yung panang tumama sa akin. Baka may kung ano doon. Bisit talagang babae yun. Hindi lang basta aswang yun. Demunyitang mangkukulam pa yata yun. Teka nga. Teka, nasan ba yun? Nasan ba yun? Binuklat ko nga ang laman ng aking bag. Gamit ang paraang natutunan ko sa mga kaibigan kong albularyo. Sinuri ko ang dugo ko. Nalaman kong nalason nga ako. Ang lason ay inihalo sa pinagpakuluan ng sampagita. Ibig sabihin, ibinabad ng babae ang kanyang mga palasos sa katas ng sampagitang may lason. Nagpatuloy ako kahit hilong-hilo na ako. Pero talagang hindi ako makalabas ng gubat. Tinawas ko ang sarili ko at ang imaheng lumitaw. Kubo. Isang kubong napapaligiran ng tanim ng mga sampagita. Yun, yung babaeng yun talaga yung may kagagawan nito. Kailangan ko siya mahanap. Hindi ako makakalabas dito hanggat hindi ko napapatay yung halimaw na yun. Naku, nandito na naman siya. Pero hindi, delikado ako ngayon. Wala sa kondisyon yung katawan ko. Teka. Papalapit na siya, pero hindi ko siya makita. Naloko na. Hindi ko talaga siya kaya ngayon. Biglang nasa harapan ko na naman ng baboy ramo at mas nagngangalit ito kaysa dati.
Gigil na ang nilalang dahil sa mga nagawa ko sa kanya. Bigla itong sumugod. Nagawa kong lumundag sa isang batis at sumunod sa akin ang baboy ramo na yon. Pero paglapag nito sa tubig, bigla itong nagkikisay sa sakit. Nahulugan ko na kasi ng asin ang tubig. Nagmadali itong umahon at tumayo at sa kabutihang palad, nakatakas ako. Hindi pwedeng ganito. Mahuhuli niya rin ako. Kailangan ko siya maunahan. Kailangan ko makahanap ng kubo. At doon ko sa atakihin. Nagpalipas nga ako ng isang gabi upang makapagpagaling at makapaghanda. Pigil ang aking paghinga sa bawat kaluskos at huni na umiikot sa paligid. Para akong dagang inaabangan ng pusa. At sa kalagayan ko, halos wala akong laban. Pero buhay akong umabot sa umaga. Noon ko rin natunto ng lungga ng babaeng halimaw na matagal ko nang gustong patayin. Natagpuan ko rin yung lungga mong hayop ka. Pagpapalanuhan ko na lang kung paano kita bibirahin dyan. Pero grabe, napakaraming tanim na sampagita. Kalat na kalat sa paligid yung halimuyak. Ginagamit niya itong mga to bilang panakip sa presensya niya at yung mga sangkap sa laso niya. Pero humanda ka sa akin ngayon. Kaunti na lang. Teka, may baboy. Ayun nga. Siya nga yun. Teka. Uy, bunso, ano? Gutom ka na ba? Kakakain mo lang, gutom ka na naman. Pero tama lang yung bunso, para mabawi mo yung lakas mo. Saglit lang ha, ipaghahanda kita ng makakain. Gusto mo ba ikaw yung pumili ng iluluto ko para sa'yo? Walang yan. Akala ko yung babae mismo na to yung aswang pero mukhang alaga niya lang pala yung nilalang na yun. Hayop ko talaga. Nag-aalaga ka pa ng halimaw ha. Pero di bale. Parehas ko na lang kayong papatayin. Alika na dito, bunso. Dito. Ay, naku naman, bunso. Hindi mo na naman inayos yung higaan mo. Oo, sige. Ano, ako na naman magliligpit niyan? Ay, kulit mo naman eh. Sinabi ko na kasi na kapag nagising ka't bumangon ka, ligpitin agad yung higaan, di ba? Ay, nako. O sige na, sige na. Ako na lang yung magliligpit mamaya. Papakainin mo na kita, ha? Oo na, sige na. Huwag ka na magpaawa. Oo na, hindi na ako galit. Walang yan. Parang baliw yata tong babaeng to eh. Mula sa aking pwesto ay kitang-kita ko kung paano niya tratuhin ang baboy na higit pa sa isang karaniwang alaga. Kung kausapin at asikasuhin niya ito na para bang isang tao. Sa tuwing naghahanda siya ng pagkain, nakarinig ako ng malalakas na bagsak ng kutsilyo na para bang may makakapal na laman at matitigas na butong tinatadtad. Ay, ang titigas nito ah. Pero sige, papalambatin ko na lang para madali mong manguya to, bunso. Ay, maubos na yung supply ng pagkain mo eh. Huwag ka mag-aalala, mamaya lalabas ako. Hahanapan ulit kita ng makakain, ha? Pero bunso, pagkatapos mo kumain, magbabasa ka naman, ha? Tapos mamayang hapon magsusulat ka, ha? Usapan natin yan. Kapag hindi ka sumunod, bahala ka. Hindi kita hahanapan ng pagkain. Yung mga binibiktima nila. Kinakarne tapos iniimbak para maging pagkain ng baboy na yun. Napakasahol niyo talaga. Pero dito na talaga magtatapos yung kademonyohan niyo. Bahagyang nagtalisikan ng maliliit na peraso ng laman at dugo sa tuwing nagtatadtad yung babae. Kung paano niya kausapin ang baboy, ewan ko ba, talagang kinikilabutan ako. Sumasagi pa nga sa isip ko kung paano niya inuutusan ang halimaw na yon na mambiktima ng tao at sumalakay nga sa mga komunidad. 2 araw na akong nagkukuble. Gusto kong makatiyak kaya ayokong magpadalos-dalos. At nang lumabas ang babae sa kanyang bakuran, saka ako kumilos. Hayop ka. Pupugutan kita ng ulong mo na. Yoso, teka lang. Ikaw na naman! Sige! Ano? Palapit na sana ako sa babae nang biglang sumulpot sa gilid ko ang malaking baboy. Dehado ako kung pagtutulungan ako ng dalawa kaya mabilis ako nagtago. At nang lumingon yung babae, nakalayo na ako at naitago ko na ulit ang aking presensya. Lagot na. Ngayon, alam niya nang sinusubaybayan ko siya.
mas magiging maingat na siya. Pero hanggat hindi niya ako nakikita, may alas pa ako. Ang hirap kasi, dalawa sila ng alaga niya. Akala ko isa lang pero... Sige, mautakan din kita. Dalawang araw akong lumayo sa kubo para hindi niya ako mahuli. Saka bumalik ng mas maingat at pumuwesto sa malayo. Sa pagmamasid ay nakita kong may ikatlong bangkay na kinakaladkad patungo sa kubo para gawing pagkain ng alagang halimaw. Kinahapunan, nagtadtad at nagluto ang babae ng karne. Hinaluan ng mga rekado habang masayang inaalagaan at tinuturuan yung baboy ramo. Inihain niya ang bulalo at patatim. Nagdasal saka naman maingat na hinimay ang sariwang karne. Habang abala silang kumakain, palihim akong lumapit at sinira ang bakuran. Nang makarating ako sa likod ng kubo, biglang dumungaw ang babae kaya agad nagtago ako sa makapal na sukal. Nasira yung mga sampagita. Hindi niya dapat kayang hawakan yung mga yan. Lalo yata siya lumalakas kapag nahahawakan niya yung mga sampagitang may orasyon na. Hoy ikaw! Nasaan ka? Lumabas ka nga dyan, duwag ka! Harapin mo ako! Dala na naman niya yung pana niya. Tihado ako sa pana niya kapag nakita niya ako. Pero masyado naman ako malayo eh. Sige, sibat muna yung gagamitin ko. Nakita na kita! Oh! Eto pang sa'yo! Malapit na ako matamaan. Bibilis! Bibilis! Nakalayo na nga ako sa teritoryo ng babae matapos masira ang ilan sa mga sampagitang ginagamit niyang sandata. Nagpahinga ako sa ibang bahagi ng gubat. Pero pagsapit ng madaling araw, nakarinig ako ng kaluskos na papalapit. Nang lumingon ako, nakita ko ang nagbabagang mata ng baboy ramo. Nakamasin siya mula sa dilim. Tinuntun ako nito upang gumante sa pagkasira ng mga halaman. At dahil nga mahina, nahihilo at hindi pa nakakabawi ang aking lakas. Iniwasan ko ang harapang laban at tumakas. Dahil halos kalahati ng mga sampagita ang nasira, humina ang bisa nito sa akin. Nakarating ako sa kalapit na baryo at pansamantalang pinatuloy sa isang bahay. Sige, pasok ka lang pare. Ayan, ano, ayos na ba sa ito? Bali sa kapatid ko tong bahay na to eh. Pero nasa Maynila siya ngayon. Nako, ayos na to. Maraming salamat, Nestor ha. Magbabayad na lang ako sa'yo. Wag na. Sabi mo naman, baka 3 araw ka lang dito, di ba? Kaso baka hindi kita maabutan ng pagkain ha. Nako, ayos lang tol. Ako nang bahala doon. O siya, sige. Nga pala, huwag ka masyado makikipag-usap ha. Lalo na kapag merong nag-usisa sa'yo. Siguro naman nararamdaman mo. Malapit tong baryong to sa gubat na pinaglulunggaan ng mga aswang eh. Tapos yung iba sa kanila, nandito lang. Ganun ba? O sige, malinaw Nestor. Salamat ulit ha. Tsaka pasensya na talaga. Pagkaalis nga ni Nestor ay agad ako napahilata. Dahil sa matinding pinsala at pagod ng aking katawan, mahimbing akong nakatulog. Kinabukasan, saglit ako lumabas upang makiramdam ng paligid. Hindi pa ako nasusundan ng babae at ng kanyang alaga. Pero ako na rin mismo ang bumalik sa gubat. Wala sila sa kubo, kaya agad din akong lumabas bago pa ako matiktikan. At pagbalik ko nga sa baryo, Nestor, patayin mo ngayon ha. Anong nangyari sa kanila? Siguro may hinala ka kung ano may gawa niyan. Pero hindi tayo pwede magtagal dito. Lalo ka na. Bagong salta ka dito eh. Kaya tara na. matalim na ang tingin sa akin ng ibang tao sa baryo. At mula noon, madalang na akong lumabas. Napatagal ang pananatili ko roon dahil umaasa akong matsyempohan ko sa baryo ang tinutugis ko. Hindi nga ako nagkamali. Namataan ko roon ng babaeng mula sa gubat. Mahaba at puti ang suot niyang damit at natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kanyang muka. Oh, bakit? Kakilala mo siya? Hindi. Pero sino ba yun? Parang di siya taga rito ah. Hindi nga. Doon siya nakatira sa gubat.
may mga tao dito na nagpapatawag sa kanya. Gumagamot daw siya ng mga may sakit eh. Pero gamo, ang kukulam yan. Yung pamilya na nagpapatawag sa kanya, lahi daw ng aswang yun. Kaya huwag mong tititigan yung babaeng yun ha. Ganon? Eh mukha nga siyang kakaiba, no? Mula sa baryo, sinundan ko ang babae nang pabalik na siya sa kanyang kubo sa gubat. Malakas ang loob ko dahil mukhang hindi niya kasama ang alaga niyang aswang. Nang marating nga namin ang mas masukal at lubak-lubak na daan, sinalakay ko na siya. Sino yan? Ano? Ikaw pala. Mabuti nagpakita ka sa akin. Muntik ka na doon pero tignan natin kung maiiwasan mo pa ito susunod. Buong lakas ko ang sinalakay ang babae pero nasasalag niya ang bawat hataw ng aking itak. Kapag hindi niya nasasalag, mabilis naman siyang nakakailag at nakakabawi. Alerto rin ako sa kanyang mga atake. Walang makatama sa aming dalawa kaya dinaan ko sa talino ang laban. Minaga! Ano ngayon? Nahuli din kita. Habang nakasabit ka dyan sa puno, pwede kita pagsasasaksakin dito. Pisit talaga, hindi ako makawala dito. Hoy, alisin mo ako dito. Teka, hoy, huwag kang tumingin dito. Yung suot ko, umaangat yung damit ko dito. Huwag ka sabing tumingin eh. Hoy, huwag mo nga akong lituin. Sinadya mo talaga pangatin yung damit mo para ibaling yung tingin ko eh. Tapos natakas ka lang. Baliw! Ano ba pinagsasabi mo? Sira ulo ka yata eh. Sinabi na huwag kang tumingin. Lumilis pabaliktad yung mahaba niyang damit kaya naman tumambad ang katawan niya. Kahit alam kong halimaw ang babaeng yon. Bilang lalaki ay hindi ko maikakailang napapalingon ng atensyon ko sa hindi dapat. Uy, ano ba? Sabi nang wag ka. Talagang nakatitig ka pa ha? Napakawalang yaman. Hoy, kapal naman ang mukha mo. Kahit ipaglantara mo pa yung kayamanan mo, tatapusin pa rin kita, no? Ganon? Talaga lang ha? Eh, paano kung ganito na lang? Paano kung payagan kitang gawin yung alam mo na? Pero pakawalan mo muna ako dito. Pag nakawala na ako, saka na ulit tayo magpatay para patas. Ano? Total naman, nakita mo na rin halos lahat eh. Hindi ka na nga makakurap oh. Ano? Siraulo ka ba? Kapal naman ang mukha mo. Kunwari ka pa eh, namumula ka na nga oh. Sige na, pakawalan mo na ako rito tapos pagbibigyan kita. Isa lang naman eh, ano? Sige na oh. Alam mo, ikaw, napakatuso mo talaga. Sobrang tuso mo. Pero dahil pinipilit mo ako, sige na, pagbibigyan na nga lang kita. Pagkatapos nun, papatayin pa rin kita, ha? Oh, kita mo na, gusto mo rin eh. Dahil mapagbigay naman ako, sige, bilisan mo na. Ibaba mo muna ako dito. Ay, nako. Kundi ka lang sige na nga. Hoy, tandaan mo, ha? Pakakawalan kita dito tapos pagkatapos nun, magkalaban na ulit tayo, ha? Uy! Uy, sis! Nadali mo ako dun, ha? O ano? Ano kaya yung inaapakan mo, no? Bakit kaya bigla kang lumusot? Tsaka, ano yung nakapulupot sa'yo? Alabring may tinik yata yan eh. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong kikilos ha. Kundi punit-punit yung balat mo dyan. Aray ko, buisit ka talaga. Patibong din pala yun. Buisit, napakatuso mo. Pero labang pa rin ako sa'yo kahit papano, no? Mas maganda kaya yung tanawin ko dito. Oh, kitang-kita oh, makinang na makinang. Ayos, mukhang masipag ka talaga maghilod ah. Tama yan. Napakasagwa kasi nung kinalabasan ng pwesto namin. Nasa ilalim ako ng babae at lantad na lantad sa akin nang hindi ko naman dapat makita. Pero ano pa bang magagawa ko? Pareho kaming nasilo sa mga patibong na inihanda namin para sa isa't isa. Hoy, alam mo ikaw, sana magkakuliti ka. Sana mamagayang mata mo. Sana magnanayan ng todo, tsaka sana magkalumot. Sana hindi ka na makakita, tsaka sana mabulag ka. Oh, bakit inis na inis ka? Oh, magagawa ko nabitag mo ako dito eh. Kung di ka sana naglagay ng patibong dito, di sana walang ganito. Tama lang sa'yo yung patibong na yan, no? Halimaw ka eh. Napakatagal mo na kayang namimirwisyo sa mga taga-baryo. Ba, sira ulo ka. Hoy,
ikaw lang yung nakabaliktad dito ngayon, no? Kaya huwag mo nga akong baliktarin. At hindi ko makakalimutan sa harap ko mismo, nilapa mo yung tatay ko. Dahil sa'yo nasira yung buhay ng nanay ko. At ngayon, kinamumuhian niya ako. Baliw ka ba? Di ko nga alam kung ano yung dinadrama mo eh. Pero hindi kita mapapatawa dahil nabura yung baryong to sa pamirwisyo ng angkan mo. Tumigil ka na nga. Tama na nga to. Hindi nga dapat kita kinakausap eh, halimaw ka. Lahat ng uri ng panliling lang, gagawin mo talaga yon. Kaya nga nandito ako ngayon. Hoy! Dahil sa kapasukan mo kaya ka nandyan, no? Kung matino ka lalaki, hindi ka kakagat sa sinabi ko kanina. Uy, ano mo pusok? Uy, kaya lang naman ako muntik na pumayag dahil ginamitan mo ako ng kung ano dyan eh. Baka kinulam mo ako kaya ginamitan mo ako ng tigal po. Dahil kung ako lang, matibay naman talaga ako eh. Buisit, yung alaga niya. Hoy, huwag mong papalabitin yan dito ha. Kundi tutuhukin ko talaga yon. Oh, isa pa yan. Muntik mo na nga katayin si Bunso kaya hindi siya makalabas-labas ng bahay eh. Kapag nakababa talaga ako dito. Teka, bakit ganun? Ano ka ba yun? Uy, wala naman niniwala sa mga panluloko mo, no? Buisit! Buisit, kailangan ko na makawala dito. Lalamunin ako nun eh. Ayan na, papalapit na siya. Bilisan mo, Gabo, bilisan mo. Ayun na, naamoy ko na rin. Galit na galit siya eh. Lalong lumalim ang mga huni at naging mas marahas ang mga kaluskos. Sa kadiliman ay lumitaw ang isang pares ng nagbabagang mga mata na unti-unti nga lumalapit sa amin. Bago pa ako tuluyang makawala sa patibong, isang dambuhalang baboy ramo ang lumitaw mula sa sukal. Napakabilis nitong sumugod. Lumundag ito at buong bigat na bumagsak sa aking katawan. Nawalan ako ng hangin. Pagkatapos ay sunod-sunod nitong sinakmal ang aking braso, balikat pati na rin leeg. Namanita po ang katawan ko at para bang biglang namatay ang bawat bahagi ng aking sistema. Nasaan ako? Kubo? May sampagita dito. Naku, hindi pwede to. Nandito ako sa... Naku, nahuli niya ako. Huwag ka na magtangka. Hindi! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Bakit? Walang iya ka, lakas ng loob mong magmatapang. Ano ba? Para kang timang eh. Inumin mo na nga to para gumaling ka. Nalaso na naman yung dugo mo eh. Kung gusto mo mabuhay, inumin mo to. Oh. Ano? Bakit? Ba't ko naman inumin yan? Sinakmal nga ako na alaga mo eh, kaya ako nagkaganito, no? Yan! Yan yung sinasabi ko, Aswang eh. Ang tapang niyo mag-amo dahil alam niyo wala akong laban. Huwag mo ako dilaan! Demonyo! Hoy! Kasi ikaw naman to, parang kang tinutuloy dyan eh. Kang malikot, tsaka ano ba? Papainom ko pa rin to sa'yo, no? Ibubuhos ko na lang to ng diretso sa bibig mo dahil napakagulo mo, ano? Ha? Wag! Habang dinidilaan nga ng baboy ang mga sugat ko ay pilit namang ibinuhos ng babae sa bibig ko yung likidong laman ng isang maliit na botelya. Nang malunok ko yun ay muli akong nawala ng malay. At pagkamulat ko, nakagapos na ako at hubot-hubad habang may ginagawa ang babae sa aking katawan. Teka! Tulong! Tulong! Pinagsasamantalahan ako ng babae! Tulong! Manahimik ka nga. Ano ba pinagsasabi mo? Kinagamot ka nga eh, kaya umayos ka. Ihirapan na ako sa'yo ah. Tsaka nakagapos ka, wala ka rin magagawa. Kaya kumalma ka na nga lang. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Mamamatay ka na eh, kaya ito, ginagamot kita. Bunso! Bunso, halika nga ulit dito. Ayoko na! Dinidilaan ng baboy yung sugat ko! Ayoko na! Alam mo, ikaw kumalma ka nga. Hindi tayo magkalaban dito. Pareho tayo nagmukhang tanga tsaka muntik na tayo magpatayan eh. Isang beses ko lang ipapaliwanag to sa'yo ah. Kaya manahimik ka. Kiwig yung tunay nating kalaban. Isang aswang na nagaan yung dambuhalang baboy ramo. Nanlilin lang siya ng mga napapadpad dito sa gubat. Alam ko naman yung kiwig eh. Pero hindi ako maniniwala sa'yo, no? Alam mo, kitid ng utak mo, no? Kung gusto mong mapuksa yun, magtulungan tayo. Para matapos na yung pamamiriwisyo niya. Ha? Ayoko nga. Ano? Anong ayaw mo?
di ba mukhang napakatagal mo na rin naman tinutugis yung kiwig na yun? Ako rin eh. Sa sobrang gusto ko nga makapaghiganta sa ginawa niya sa baryong to. 7 taon na ako nandito eh. Hindi mo naman hinabol eh. Nagbakod ka lang ng mga sampagita dito tapos... Hindi lang pampaganda yung mga sampagitang yon. May orasyon yung mga yun para hindi makalusot yung mga nilalang ng dilim. Nagagamit ko rin yung mga yun bilang gamot o di kaya panlason. Marami na nga saan ka ng mga kiwig yung napuksa ako dahil sa sampagitang yun eh. Oh, kaya mo naman pala na mag-isa eh. Magkanya-kanya na lang tayo. Umismid lang yung babae at ipinagpatuloy ang paggagamot sa akin. Hindi talaga kami magkasundo. Nang makakilos na ako ng maayos, agad naman akong umalis at pagbalik ko nga sa baryo. Nestor? Nestor! Oh, Gabo. Akala ko bumalik ka na sa inyo. Ano, kamusta ka? Meron lang ako nilakad. Pero oo, babalik na rin sana ako sa baryo namin. Pero may kailangan muna akong gawin. Kaya ka pala napadaan dito kasi naalala mo ako bago ka umuwi sa inyo. Siyempre naman, hindi kita makakalimutan, no? Ano, Gabo? Kaya mo na ba? Yan yung aalamin natin! Napakabagal naman at napakalambot na itak mo! Nabali niya! Isang bigos lang. Ang layo na talaga ng narating mo. Wala ka talagang pinagbago. Pero ngayon dahil mabait ako, tuluyan na kitang papatayin dito. Ayan na siya. Kailangan ko tumayo dito. Mula sa anyong tao ay lumapad at lumaki ang katawan ni Nestor. Lumitaw ang makapal at maitim na balahibo nito, lalo na sa palibot ng kanyang leeg. Sa magkabilang pa nga ay umusbong ang napakalalaking pangil. At ngayon ang baboy ramong matagal ko nang hinahanap. Muli na namang papasugod sa akin. Hindi talaga ako tumayo, naghintay lamang ako. At nang tumalon ito at babagsak sana sa aking katawan, saka ko binunot ang isang mas manipis na itak na nakatago. Diretso itong tumuhog sa dibdib ng kiwig. Paano mo natago yan? Ngayon nagtakatagos na sa pusong may itak ko. Papalag ka pa ba? Ano? Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Hindi basta magpapatalo ang kiwig. Kahit nakatuhog sa puso nito ang hawak kong itak. Nagpumiglas ito at naiangat ang aking katawan. Nawarak ang dibdib nito nang mahila ang itak. Pero nahawakan na niya ako. Ikaw lang yung mamamatay dito! At mauuna ka! Napakalakas niya. Warak na yung puso niya pero nabubuhat niya pa rin ako. Bitawan mo ako! Nakawala ako nang masipa ako sa mukha ang halimaw. Nakaiwas ako sa kasunod nitong pagsunggab. Dinampot ko ang itak at muling itinarak sa batok ng kiwig. Pero sa isang malakas na balya nito, tumilapon ako. Sugatan itong tumakbo papasok sa kakahuyan. Sinundan ko ito pero nakapagtago na ito at nakapwesto ng mas maayos kesa sa akin. Kitang-kita niya ako. Pero hindi ko siya makita. Sige, hihintayin na lang kita. Ayun! Wala ako dyan! Huli ka! Mali! Nasa kabila pala! Buises, nakabaon na naman yung ipit niya sa... Sige, magpubiglas ka! Nakalusot na yung mga pangil ko sa'yo! Mabibiglas na yung katawan mo! Ano yan? Ano yung amoy na yun? Saglit! Yun yung... Ano? Mabango ba? Pues eto pang sa'yo! Hindi! Mga talulot na sa pagitan na may dasal! Hindi ako makagalaw dito! Hoy! Hoy, ikaw! Alanganin yung pwesto mo pero ito na yung tamang pagkakataon! Tapusin mo na siya, Gabo! Wala nang ibang pagkakataon! Nakabaon pa rin yung bangal niya pero sige! Babahala na! Hindi
Hindi pwede to! Hindi pwede! Tila biglang nahirapang kumilos ang kiwig dahil sa mga talulot ng sampagitang ibinato ng babae. Kahit nakabaon pa rin ang pangil ng halimaw sa aking mga tadyang, buong tapang akong pumihit. Sa kabila ng matinding sakit at alanganing pwesto ay naibaon ko ang itak sa likod ng kiwig. Nagsaboy pa ang babae ng katas ng sampagita na unti-unti namang lumason sa sistema ng aswang. Unti-unting bumitaw ang mga pangil nito sa aking katawan. Napaluhod ang nilalang at tuluyang bumagsak. Bumalik ito sa anyong tao, pero wala na itong kagalaw-galaw. Dahil nga sa dami ng dugong nawala sa akin, bumulagta rin ako. Aray ko. Ang sakit. Huwag ka malikot. Nakabuka pa yung sugat mo. Ha? Sino ka? Hindi ako si sino ka. Sabi lang huwag ka malikot eh. Nagising nga akong nakasampay sa malapad na balikat ng isang dambuhalang lalaki. Dinala niya ako sa isang kubo at maingat na inilapag. At ang sumunod kong namulatan. Oo. Sabi na huwag kang gagalaw eh. May naiwan pang pangil ng kiwig dyan sa mga tadyang mo. Kailangan natin hugutin yan. Oo na. Kahit gusto kong gumalaw, di ko rin talaga kaya eh. Hindi mo ba ako hubaran? Pisilin ko na lang kaya yung ilong mo para matuluyan ka na. Bakit? Di ba gagamutin mo ako? Paano maayusin yung sugat ko kung nakadamit ako, di ba? Ang talino mo, no? Pero ang sarap mo rin patayin. Si Angel, siya yung babaeng manggagamot sa kubo na napapaligiran ng sampagita. Siya ang gumamot na naman sa akin. Sa pakiramdam ko nga mano-mano niya akong inoperahan. Pero dahil sa lubhan ng lagay ko, hindi agad ako nakaalis sa poder ng babaeng manggagamot. Oh, eto sabaw to. Kumain ka na. Walastik naman oh. Sabaw na naman na may sahog ng talulot na sambagita. Alam mo, lahat na lang may sambagita. Tinola may sambagita. Munggo may sambagita. Sopa, sotanghon, may swab. Lahat meron eh. Kulang na lang pati yung spaghetti. Buisit, ano ba? Ang init yan eh. Daldal mo kasi eh. E di sinupalpal ko na para manahimik ka. Oh, ito pa isa oh. Oh, baka gusto mo. Buisit naman, sa taste naman naman sa akin. Sige na, nangangan na nga lang ako. Pero hipa mo naman oh. Bah, baka utos ka. Oo na, ito na. Hihipan ko. Sinong mag-aakala na sa gitna ng mainit naming tunggalian ni Angel ay may uusbong palang matamis na pagtitinginan. Lumipas ang mga araw na magkasama kami. Habang unti-unti naming nakikilala ang isa't isa. Hindi namin namalayang pareho na pala kaming nahuhulog. At kaming dating magkalaban na ilang ulit ng muntik ng magpatayan. Sa altar pala hahantong upang manumpa ng habang buhay. Gabo! Gabo! Gabo, ano ba? Eto na, Mal. Ito na yung melon tsaka manggo. Nabigyan na rin tayo ng bagoong nila, Nana Cora. Eto na oh. Bakit? Nandito na lahat na pinamili mo ah. Bakit naman may melon? Ayoko niyan eh. Matabang yan. At saka yung mangga, ano ba naman yan, Gabo? Makita ko pa lang yung kulay niya, naiirita na ako. Tsaka yung bagoong, palaman mo naman sa pandesal oh. Yun na lang yung kakainin ko. Ano? Pambihira ka naman, Angel. Ikaw yung nagpapaalam sa akin lahat ng to kagabi. Kahit kahating gabi na, pumunta pa rin ako. Wala akong makita. Halos magwala ka pa nga dahil pinapahanap mo tong mga melon tsaka mangga. Gabo! Sabi ko nga, lab itatapon ko na. Pero yung bagoong ipapalaman ko talaga sa pandesal? Sigurado ka? Sige, ikaw bahala. Buntis si Angel noon at napakalaking sakit ng ulo ng paglilihi niya. Hilong-hilo ko sa pabago-bago niyang mga gusto at ayaw. Kung minsan nga mukha ko pa lang ang makita niya o kahit amoy ko pa lang, irritable na siya. Pero kahit sumir ko pa ang mundo ko, gagawin ko ang lahat
dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at ang magiging baby namin. Sana nga paglilihin na lamang ang naging problema namin. Dahil hindi nagtagal, nagsimula ang mga gabing may gustong manggambala sa dinadala ni Angel. Gabo, napakasakit eh. Gabo, hindi ko na kaya. Sobrang sakit ng tiyan ko, Gabo. Kalma lang, mahal. Kalma. Hoy, ikaw! Lumayas ka dyan! Umalis ka dito! Mahal, saglit lang ha. Ilalayo ko dito. Yung asong nasa ilalim eh. Siya yung may gawa nito. Hoy! Wala nang kulay si Angel. Napakalamig ng kanyang pawis at nanginginig na siya sa matinding sakit ng tiyan. Paikot-ikot ang malaking baboy ramos sa ilalim ng bahay. Alam kong yon ang nagpapahirap sa asawa ko. Sinubukan itong kunin ng anak namin. Kaya kong harapin ang nilalang. Pero habang hawak at inaalalayan ko si Angel, hindi ko ito malabanan ng maayos. Kunin mo yung sampagitan na kapulupot sa braso ko. Ilagay mo sa isang basong tubig. Tapos isabay mo yun sa kanya. Bilisan mo, Gabo, bilisan mo. Oo. Sige, ito. Sinunod ko nga yung sinabi ni Angel. Pero nang malapnos ng katas ng sampagita ang nilalang, bigla na lang itong nagwala. Umatungal yung malaking baboy at marahas na lumundag sa ilalim ng bahay. Sinuwag ng nilalang ang sahig ng kubo hanggang sa bumigay na nga ang mga tabla. Bumagsak kaming dalawa ni Angel sa lupa kasama ng mga nabasag na bahagi ng sahig. At noong mga sandaling yun ay nalumo ako nang makita kong may dugong tumatagas mula kay Angel. Pagkatapos ay muli namang humuni ang mabangis na malaking baboy. Gabo, napakasakit! Aray! Hindi. May dugo. Hindi. Naisahan na naman kita! Hindi ako magsasawang kunin yung mga mahal mo sa buhay! Hindi. Angel! Nawala ako sa katinoan nang makita ko ang dugo ng aking asawa. Walang awa kong nilusob ang kiwig. Dinembasi na kalat kinalmot ako nito, pero hindi ako nagpatinag. Sa tindi ng galit ko, ilang ulit ko itong tinamaan sa ulo. Sunod-sunod ko itong pinagtataga hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito. Pagkatapos ay ibinuhos ko rito ang lahat ng katas ng sampagita, yung naitabi ni Angel. Nasunog ang katawan ng kiwig hanggang sa tuluyan itong maging abo. At sa pagkakataong yon, sigurado akong ganap ko na itong napuksa. Pero hindi nun kayang burahin ang sakit ng nangyari sa amin. Hindi, Gabo. Yung anak natin, Gabo. Huwag na yung anak natin. Ako na lang. Hindi pwedeng mawala yung anak natin, Gabo. Hindi pwede to, mahal. Hindi naman ako papayag nun. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal, huwag. Gabo, maawa ka sa anak natin. Ako na lang. Parang awa mo na piliin mo yung anak natin. Dahil nga sa nangyari ay kapwa na nga ni bang buhay ni Angel at ng aming anak. Isa lamang sa kanila ang sinabing kayang iligtas ng mga doktor. Kailangan naming mamili, kaya naman nagdasal talaga ako ng taimtim sa simbahan. Diyos ko, sa dalawang buhay na pinagkatiwalaan niyo sa akin, hindi ko po kaya mamili eh. Hindi ko po talagang kaya mamili eh. Mahal ko po si Angel. Nagmamahalan po kami at mahal na mahal po namin yung magiging anak namin. Panginoon, tulungan niyo naman po kami. Oh. Alaman yung pagsubok na to. Iligtas niyo po kami. Kubo! Ha? Sino ka? Parang natatandaan kita. Ikaw yung bungat sa akin doon sa... Ako nga yun. Wala nang oras. Iligtas mo sila. Yung mag-ina mo. Ito, ilapat mo to sa noo niya. Perlas? Perlas ito ah. Perlas ah. Bigla siya nawala ah. Bigla na lang nawala ang lalaking kumausap sa akin. Yung lalaking minsan nang tumulong at nagligtas sa buhay ko. Pero nang pagmasdan ko ang perlas na inabot niya, saka ko naunawaan ang lahat. Ang baboy na alaga ni Angel at tumutulong sa kanya sa panggagamot. At ang lalaking minsan nang bumuhat at nagligtas sa akin.
iisa lamang. Gaya ng sinabi niya ay inilapat ko ang perlas sa noo ni Angel. Dahan-dahan itong natunaw sa kanyang balat at makalipas ang ilang oras, isang himala ang ibinalita ng doktor. Parehong nakaligtas si Angel at ang aming unang anak. Lumipas naman ang ilang buwan. Naging tahimik at payapa ang buhay ng aming pamilya. Naku, arte-arte naman itong batang to. Nagpapapansin lang naman sa mama niya, oh. Oh, nasasanay na tong batang to. Ano, Gabriel? Si Gabriel, papansin talaga sa nanay, oh. Ano? Oh, eto na. Tapos na si nanay. Halika na. Eto ha, kay nanay ka na. Sus, biglang tumawa, oh. Ano kaya yun? Balimbing naman to si Bibing to, oh. Minsan kay tatay naghahabol. Ngayon, ay naman bumitaw kay nanay. Mahal, topakin din minsan, no? Alam ko, may pinagmanahan yan. Talaga, no? Mana sa akin to. Maganda yung mata, oh. Maganda yung ilong. Diba, oh? Kagandang bata nito, oh. Pero sayang, mahal, no? Hindi na siya nakita nung kapatid mo. Oo nga, eh. Si Bunso pa naman, laging nagbibiro na siya raw yung mag-aalaga kapag nagkaanak ako. Oh, may kumakatok, oh. Nandito na yung pagbabalik ni Bunso. Para kay Bunso. Ano? Namiss niyo ba ako? Sira ulo ka. Akala ko kung sino yung biglang sumilip sa pinto. Tara na. Pasok. Baka lalo pang umitim yung batok mo dyan, eh. May itim pa ba dito? Sa tagal ko doon sa bukid namin, nalito na ako kung sino yung kalabaw, eh. Akala ko ako na yun. Pero ayoko na ron. Gusto ko lang makita yung tunay na Bunso. Pakarga nga ako. Oh, eto na, oh. Gabriel, si Tito Bunso yan, ha? Eto, kay Tito ka muna. Paano ba? Ganito ba? Tontuwa si baby, oh. Walakhak mo, oh. Bunso, bumuo ka na rin ng sarili mong bunso. Pwede naman. Total, wala na yung pagiging aswang ko, eh. Basta, hindi na ako nagiging baboy. Ay, hindi ka pa bababoy sa lagay na yan? Makapagsalita ka naman. Kapag ipinakilala ko sa yung nililigawan ko, makikita mo. Oh, di ba? Sa mga ayon si Bunso, oh. O ano, Gabriel? Di ba? Di ba? Ganda talaga ng kulay yung dalawa. Para kayong gatas at kape. Dahil nga sa paggamit namin ng perla sa loob ni Bunso, muntik siyang mamatay. Pero nailigtas siya ng nakatatanda sa kanilang angkan. Nawala na rin ang pagkaaswang niya kaya hindi na siya nag-aanyong baboy. Namuhay siyang kasama namin at tumulong sa pagpapalaki kay Gabriel. Ngayon ay may sarili na rin siyang pamilya habang kami naman ni Angel. 3 na ang anak. Hanggang dito na lamang po, Miss Clara, at maraming salamat. God bless po at more power. Yes! Another! Kahit nag-aanuhan sila, no? Kahit... Magpapatayan na eh. Another satisfied listener. Wow. Ayun nga, kayang gawa, ano masasabi natin sa kwento natin ngayon? Nag-enjoy ba tayo? Kasi kami, sobrang talaga, libag na libag talaga kami kasi solid eh. Iba-iba yung hatid nating story araw-araw. Kayang gawa, please, nag-check ako ng subscribers natin. Tumaas ulit siya. Siguro dumami yung views natin and dumami yung mga hindi pa nakasubscribe. So, 35% pa yung hindi nakasubscribe sa atin. Kaya please, subscribe naman kayo sa video natin kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video. Ayun. Tsaka pag nakita nyo kami sa daan batiin nyo kami. So guys, anyways, ingat kayo palagi. Maulan, dala kayong payong. And next time ulit. Ulit.